All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome back po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. No? Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Mga kababayan, pag-usapan po natin dalawang bagay. Kasi po itong kampo ng PDP, mukhang magsasampo po sila ng complaint sa COMELEC. No? Una, sabi po ni Attorney Torion, ang abogado ng bulaang propetang si Kibuloy, nagpro-protesta po sila at humihiling sila ng manual recount. Kasi sinasabi nila may malawakang dayaan, no? Diyan po sa ginanap na midterm election sa senatorial race. Kasi po si Kibuloy ay nasa pang 31, mga kababayan. Nakakuha lamang siya ng 5 milyong boto, ang sinasabi ng mga kampon niya, mahigit sa 8 milyon sila. Ano nangyari? Baka naman yung 8 milyon ninyo, sinama nyo pati mga minors. Pati mga alaga nyong hayop, sinama ninyo. Tapos hindi pa kayo sinuportahan ng mga Duterte fanatics. Di wala na. Di po ba? Now, mga kababayan, meron na naman pong ipapile na complaint itong si Attorney Jose Israelito Torion sa COMELEC. Ano po yun? I-represent niya po ang mga ilan sa PDP laban senatorial candidates. Kasi nga po, ayan na naman, irregularities. Yan po yung sabi dyan, sa snapshot ng Inquirer.net sa kanilang FB page. Ayan po. Ano sabi? Attorney Israelito Torion, representing PDP Laban and the 7 candidates who failed to win the elections, is set to file a complaint before the COMELEC. Torion says that the candidates questioned the irregularities in the midterm elections and call for manual counting of votes. The 7 candidates are the following. Si nakakulong na bulaang propeta, si Kibuloy. Si Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, Raul Lambino, Philip Salvador, Jesus Hinlo, and Dr. Marites Mata. Ang tanong, ba't hindi nyo pa isama dyan si Hunasan sa si Rubin? Diba Duterte plus 2? O kayong mga Duterte minions, ano nangyari? Bakit hindi nyo binoto tong mga to? Diba dapat solido kayo? O bakit ang Iglesia ni Cristo hindi rin sinama itong mga to? Bakit nanguwa kayo sa alyansa? Nanguwa kayo sa kulay rosas ang Judas? Bakit? Di po ba? Yun lang. Bakit tatatlo lang out of Duterte ang nakapasok, mga kababayan? Saan? Kaya ngayon, gusto rin nilang masama doon sa 3. Iniisip nila, tama, dapat tayong 10. Tayo ang magkakaibigan. Walang iwanan. No man left behind. Yung 3, sitting pretty na Diba? Bakit hindi sila makisama dito sa 10 kakampi nila sa PDP na nananawagan ng manual recount? Bakit? Sabi ng 7, may irregularities Ano yung irregularities, mga kababayan? Kasi sabi nila, meron daw yung machine, ayaw tanggapin yung balota, nakapasok, niluwa, pinasok, niluwa, pinasok, niluwa. Malay nyo, yung 3 beses na pumasok, 3 beses din nakaboto yun. Ayun lang yung iniisip natin. COMELEC, huwag kayong magagalit. Ano ba nga ba yung irregularities na sinasabi ni Torion, mga kababayan? Hindi naman in-explain dito, mga kababayan, So, yan nga po, kung papayag, dapat hindi mo na nagproklima.
ang COMELEC, kaso ang depensa ng COMELEC sa ating electronic system, wala pong nakapaloob na allowed ang manual recount. Nako, paano na yan? Mababasura lang tong complaint nila Torion. Ayan mga kababayan, no? Si Attorney Torion, no? O, di ba? O, meron siyang talagang pinapakita niya yung kanyang ipinail na complaint sa COMELEC. Paano to susolusyonan ng COMELEC? Sinabi na nilang wala naman provision na mag-manual recount eh. Bakit tahimik si Bato, si Go, si Marcoleta, si Amy Marcos? O, yung mga senador dyan na 12, bakit tahimik kayo? Lalong-lalo na yung kakampi ng PDP. O, di ba? Bakit kayo nananahimik? Bakit tikom ang mga bibig ninyo? Hindi nyo tulungan si Kiboloy. O, hoy, son of God pa man din yan. Bato, anong masasabi mo? Marcoleta, o di ba? O, biruin nyo yan. Kakampi nyo si Kiboloy pero iniwan ninyo. O, talaga naman, laglagan na mga kababayan. Speaking of laglagan, mga kababayan, good luck sa inyong complaint Sana manalo kayo para totoong magkaroon ng manual recount. Baka pag nag-manual recount, mga kababayan, baka wala si Marcoleta. Wala si Camille Villar. Sino pa? Baka wala si Bato. Baka pumasok si Budots. Si Abalos, si Binay, o kaya si Bentulpo, o di ba? Wala. Lalo lang baka maghari-kari. Ano yung hari-kari? Yung yung mga Duterte minions, di ba? Baka lalong magprotesta. Oh, now, speaking of laglagan, ito ring sa alyansa, mga kababayan. No, yung sa Pangulo, Pangulo, yung alyansa mo. Mukhang itong alyansa, mga kababayan, hindi kontento kasi lilima lang yung pumasok. Abay, okay na yan. 5 out of 10, you got 50%. Ito kasing campaign manager nila, masyadong bitter eh. Ano ba sabi nung Toby, nabubulol ako sa pangalan nito eh. Itong si Toby Tiangco, Toby Tiangco. Sinisisi niya yung sa impeachment daw ni Tokmol na Vice Presidente, naka-apekto daw yun sa mga alyansa. Ikaw naman, wag na, tumigil ka na. Dapat hindi ka na nagbigay ng pahayag. Kung may nagtanong man sa'yo, maging positive ka na lang, mag-move on. Sabi mo, ganun po talaga. The people have spoken. Masaya naman kami. Sa 10 o sa 12, nakapito kami, kasama yung 2 babalina. Okay na po kami doon, tagumpay na po yun. Saka ito po, hindi naman pang sarili ito, para po sa bayan ito. O ang sabi ng Pangulo, magtulungan tayo. Hindi para sa grupo, hindi para sa iisang tao. Para po sa sambayan ng Pilipino. Ganun po ang safe na answer, Mr. Tiangco. Ikaw bitter ka pa eh. Naghahanap ka pa talaga ng sisisihin. Self-inflicted daw yun. Ikaw naman, sinira mo pa ang Pangulong Marcos, sabihin mong hindi marunong ang Pangulong Marcos. Naku, ano ba naman ito? Pangulong Marcos, best friend mo ba talaga yan? Ano ba pangarap mo? Gusto mo maging Speaker of the House? Best friend mo ang Pangulo pero nilaglag mo naman. Di sana naging proactive ka na lang. Naging optimistic, hindi pessimistic. Hanap fault finder ka eh. No, naghahanap ka ng fault dahil sa hindi kayo nagtagumpay, panalo ka na niyan. 7 out of 12, 5 out of 10, it's a good numbers. May mga tao naman doon ng Pangulo na tutulong sa mga adhikain niya. Grabe O ngayon, mga kababayan, kinampihan pa ni Erwin Tulfo. Ito namang si Erwin Tulfo, isa pa to, ayan BP Sara impeachment dahilan ng pagkatalo ng alyansa sa Mindanao naman daw. Sinasabi naman diyan, hindi naman dahil sa impeachment. Mamaya, ikaw naman Erwin Tulfo nakisaw-saw ka pa Dapat, wag mo nang sinabi yan, di ba? Isang balakid yan sa administrasyong Marcos na sinabi niyong hindi marunong mag-strategize. Kung hindi marunong mag-strategize, mag-planning, sino ang campaign manager? Kayo naglalaglagan din. Nantokwa naman,
Unang-una, ano po ang sabi ni Ace Barbers? Tingnan nyo po, quote card na lang sa People's Tonight. Barbers kay Tiangco, election results speak for themselves. Di ba? 36, Representative Tiangco at Representative Erwin Tulfo now as a senator. 36 out of 44 Mindanaoan lawmakers who signed the impeachment complaint were re-elected. 36 out of 44. Ilang porsyento yan? 81.81%. Hindi pa kayo masaya niyan? Diba? Hindi porket hindi nanalo ang alyansa dyan, kaso yung mga kakampi ng Pangulo na bumoto ng impeachment, mas malaki. If the impeachment was such a political liability, we would been wiped out in our district. Correct. But we were not. We were overwhelmingly returned to the office. Ayan. 36 out of 44 na re-elect. Hindi kayo kontento dahil kulang yung senador ninyo? Iris, wariris, mga kababayan, the people have spoken. Nakakaya naman, Erwin Tulfo at Toby Tiangco. Ito pa, sabi ni Asidre. 87% ng pro-impeachment solons na halal muli. Hindi lang ito yung sa Mindanao. Kung sa Mindanao, 44, 36 ang naibalik. Sa buong bumoto ng impeachment sa House of Representatives, 115 o 110. Ilan dito ang nakabalik? 100. Ilan lang ang hindi nakabalik na re-elect? Diba? Sabi ni Asidre, ayan 86.96% ang winning rate. Hindi kayo kontento o talagang gusto nyo lang manira? Nakakaya naman. Erwin saka Mr. Tiangco. Si Deputy Speaker, si David Suarez ng Quezon, anong sabi niya? Well, unang-una, kung titignan po natin yung winning rate ng mga congressman na pumirma sa impeachment, I think that was 86%. The same thing na ini-echo ni Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Diba? Well, I do respect the opinions of Congressman Toby Tiangco with regards to the matter, although I do not subscribe to it. Correct. Kasi nga, feeling niya, failed siya. Kung yan ang feeling mo, yan ang feeling mo. Sarilinin mo na lang. Huwag ka nang mandamay kasi dinadamay mo pati ang Pangulo, ang buong alyansa, ikaw din, Erwin Tulfo. Hindi na lang kayo sumagot ng tama just to protect the alyansa. Hindi, nilalaglag nyo pa ang sarili nyo. Paano? Ewan ko. Si Erwin naman, nakisawsaw pa. Ewan. Diba? Nakakaya yung mga ano nyo. Kayo ngayon nagsisiraan, ginagamit ng mga kalaban nyo. Akala ko ba malakas? Akala ko ba? The people have spoken. Ayaw na nila ng mga artista. Ayaw nila ng mga trapo. Diba? Kung ano man ang nangyari dyan sa election na yan, COMELEC na lang nakakaalam yan. Kung bumuhos man ng pera ng mga lokal, national at ng foreign entity, bahala na sila. Ang mahalaga ngayon is the president already spoken. He is extending his arm. Wala nang tapos ng election. Tama na ang pamumulitika. Let's work hand in hand for the people and for this country. Let us protect what is ours, our sovereignty in West Philippine Sea, dyan sa talampas ng Pilipinas, dyan sa ating Eastern Seaboard. Pagtanggol natin ang atin ay atin. Tama na ang pamumulitika. Ngayon kung may mga kinaso kayo sa mga gabinete ng gobyerno, so be it, nandyan na sa korte. Diba? Tapos na. Ang siraan ninyo. Taong bayan naman. Bayan naman ang asikasuhin ninyo. Sabi ni Bato, tama na ang hidwaan. Tama na ang giraan. Ano ibig sabihin yan? Stop na. Time out na. Magtulungan na tayo, gumawa na tayo ng mga batas para po sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Kung meron mang nangungurakot, meron mang mga ambisyon, lalo na yung mga nangungurakot, yung mga kumakain ng bilyon-bilyon, panagutin sa batas. Tignan nyo yung ginawa kay Arnel Ignacio. Ang galing-galing na OWA administrator dahil sa 1.4 billion anomaly, 100 million na kickback o whatever it is, tanggal. Ganon. Walang pinagtatakpan ng administrasyong ito.
Nakademanda yung mga gabinete niya dahil sa pagpapabigay kay Digong daw di umano sa Interpol. Oh, hindi pinakailaman ng Pangulo. Dapat nga hindi na-attend diyan sa ano niyan, sa hearing ni Amy, pero pina-attend pa rin. Oh, di ba? Sumusunod sa rule of law ang administrasyong ito, pero kayong mga pangsariling interest, mga gamol sa kapangyarihan at kwarta, sige, paninira pa rin, no? Kaya hindi tayo muunlad eh. May Pangulo ka na gustong iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Natupad na ang 20 pesos na pangarap na bigas. Oh, yung mga nangako dyan, yung mga nangako na, Mr. President, ako ang kunin mong BP at pinapangako ko sa'yo, tutulungan kita. O ano nangyari? Tumutulong sa pagsira sa Pangulo. Yung nangako ng 10K bawat pamilyang Pilipino, nasaan na? O natupad na yung 20 pesos per kilo ng bigas. Ito pa rin naman ninyo ngayon ang mga pinangako ninyo noong 2022. Diba? Sino pa yung mga nangako dyan? O, yan ang dapat nyong gawin. O ikaw ba to ha? Sabi mo, tama na ang girian, tama na ang bangayan. Therefore, you are saying, stop this and let's work together for the betterment of our country and the lives of our fellow Filipinos. Ganun po dapat eh. Hindi, puro kayo yung sira para sa personal na interest eh. Nakakaasar kayo. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.